Mag-6 na buwan na ako rito. At first time ko lang na mangibang bansa. May asawa at 2 akong anak na naiwan sa Pilipinas. At sa araw-araw na nagdaan, ay hindi ko maiwasan na hindi sila naiisip. Dahil nasanay ako na palagi silang kasama. Sa totoo lang, ay nung unang araw ko nga rito ay naiiyak pa ako habang kausap sila sa telepono. At kahit ako pa nga ang padre de pamilya, ay hindi ko maiwasang hindi maluha. Lalo na pagsapit ng gabi. Pakiramdam ko kasi ay mag-isa lang ako. Kahit pa nga ang totoo ay may mga kasama naman akong kagaya kong Pilipino sa tinutuluyan ko. Yun nga lang ay madalang lang kami nitong magkita-kita. Kahit pa nga iisa lang ang tinutuluyan namin. Sapagkat iba-iba kami ng oras sa aming trabaho. Gabi kasi ang pasok ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Samantalang sila ay sa araw. At sa aming inuupahan ay parang ako lang yata ang panggabi ang pasok. Kung kaya't sa araw ay mag-isa lang ako doon. Sa 1 linggo ko rito sa abroad ay aaminin kong hindi naging madali para sa akin ang malayo sa aking pamilya. Ramdam ko kasi ang homesick na tinatawag nila. Pero kapag nasa trabaho naman ako, ay hindi ko yun masyadong ramdam. Dahil madalas ay busy ako doon. Kaya naman ang ginagawa ko ay nagpapakabagot na lang ako sa aking trabaho. Para pagdating sa bahay na inuupahan ko, ay matutulog na lang ako. Ngunit sa paglipas ng araw ay unti-unti na rin akong nasanay sa buhay abroad. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan na siyang nakakasama ko sa oras ng day off namin. Ganun pa man, sa kabila ng pagiging busy ko, ay hindi naman ako nawawala ng oras sa aking pamilya. Yun nga lang, ay madalang na rin akong nakakatawag sa kanila. Magkaiba kasi ang oras namin, at ayoko namang puyatin sila para lang makausap ko. Kaya kung minsan ay 1 beses na lang sa 1 linggo ko sila nakakausap. Hanggang sa paglipas pa ng panahon ay parang nag-e-enjoy na rin ako sa buhay abroad. Unti-unti na rin kasi kaming nagkakalapit ng loob ng mga kasama ko sa bahay. At kung minsan ay nagkakayaan pa nga kaming gumala at mag-happy-happy. Bed space lang ang tinutulugan ko sa aming inuupahan. At karamihan sa mga kasama ko doon ay katulad ko rin na nagtitipid. Kaya nga kahit may mga kakopol sila, ay nagtatabi na sila sa 1 single bed. Nang sa ganon ay makatipid sila sa bayad doon. Kung susumahin mo kasi ay halos budget mo na sa 1 buwan ang bayad sa 1 bed. At kung maliit lang ang sweldo mo, ay halos wala ring matitira sa'yo. Dahil nga sa mahal ng mga expenses doon. Katulad ko na nga lang, na kahit maliit ang sinasahod ay nagtitiis na lang. Kumbaga ba bumabawi na lang ako sa mga tips at part-time. Nang sa ganon ay may maipampadala pa rin ako sa aking pamilya. Kahit kasi nahihirapan ako rito, ay pilit ko yung kinakaya. Dahil sa isang banda, ay mas maganda pa rin magtrabaho rito kesa sa Pilipinas. Yun nga lang, sakripisyo lang talaga. Lalong-lalo na pagdating sa kama. Dito sa ibang bansa ay up and down ang mga bed namin. Iba rin ang presyo ng nasa baba kesa sa itaas. Sa makatuwid ay mas mahal ang nasa ibaba. Kung kaya't
mas ninais ko na lang na sa itaas ako pumwesto. Total naman kako ay matutulog lang ako doon. Maswerte naman akong pinayagan noon ng may-ari ng bahay. Kahit pa nga bakante pa ang nasa ibaba ko. Subalit hindi rin naman nagtagal ay may umuko pa na rin doon na mag-asawa na sina Jan at Rina. Mababait naman ito. Sa katunayan ay kapag may pagkain sila ay binibigyan nila ako. Pareho rin kasi silang nagtatrabaho. Yun nga lang ay katulad ko na hindi rin ganong kalakihan ang sweldo nila. Kaya nga siguro nagtitiis na rin sila sa ganong sitwasyon. Na kahit medyo nasisikipan sila sa kanilang higaan ay ayos lang. Kung sa bagay, kahit naman sino siguro ang may katabi, ay hindi mo na mararamdaman ang sikip ng iyong higaan. Lalo pat may ginagawa kayong milagro ng iyong katabi. At kahit nasa itaas pa nila ako noon, ay ramdam ko rin ang ginagawa nilang yon. Bagay na labis na nakakapagpainit sa akin. Sa ilang buwan ko na rito sa abroad, ay aaminin kong madalang lang akong masapian ng init ng aking katawan. At kapag ganon ay si Mariang Palad lang ang aking kaagapay. Bilang lalaki, ay alam niyong dumarating sa atin ang ganong pagkakataon. Pero sa sitwasyon ko, ay pilit ko yung pinaglalabanan. Dahil nga malayo ako sa asawa ko. Ngunit mula nang makasama ko sa isang kwarto ang mag-asawa at nagkataon pang nasa ibaba ko sila, ay para bang unti-unti na nung nabubuhay ang kamunduhan ko sa kama. Hanggang sa halos gabi-gabi na ay tila ba nakakaramdam na lang ako ng init na gustong lumabas sa aking armas. Mabuti na nga lang ay nakakaya ko pang pigilan yon. At sa tulong na rin ni Mariang Palad ay nairaraos ko yon. Ngunit nang magbakasyon ang asawa ni Rina na si Jan, ay doon ko na hindi napigilan ang aking kamunduhan. Lalo na nang aksidente kong masilip si Rina habang papaakyat na sana ako sa aking kama, na tila may ginagawang kakaiba ito. Mukhang hindi naman ako nito nahuli nang hawiin ko ang kurtina na nakatabing sa kanilang bed. Pero ang tagpo nitong iyon ay malaki naman ang naging epekto nun sa aking katawan. Sa katunayan, ay halos hindi nga ako nun nakatulog dahil sa kakaisip ng ginagawa nito. Kaya naman, halos biling-baligtad ako sa aking kama na hindi ko alam na nararamdaman pala sa ibaba. Nagulat na nga lang ako nang bigla akong abutan ni Rina ng isang pirasong papel. At nang basahin ko yon, ay halos nanindig ang balahibo ko. Hindi ka rin ba makatulog? Gusto mo bang jumoin muna sa akin? Gulat kong nabasa sa sulat niya. Saan naman? Kunwari ko namang sagot rito at pagkatapos ay iniabot ko rin sa kanya ang papel na ibinigay niya. Sa kama. Malungkot kasing mag-isa. Tutal naman wala pa si Jan. Baka gusto mong ikaw muna ang mag-substitute sa kanya. Reply nito sa tanong ko. Nung mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang aking iisipin. Hindi ko rin kasi alam kung tama ba ang aking gagawin. Kung sakaling pumayag man ako rito. Subalit nung mga oras na yon ay para bang may kung ano ang nagtutulak sa akin para patulan ang trip ni Rina. Kaya naman, nang sagutin ko yon ng, "Oo, payag ako," ay bigla-bigla na rin niya akong pinababa sa kama niya. At nang paghawi ko sa kortina niya, ay para bang sabik na sabik ito sa kanyang asawa. Kung kaya't
dali-dali niya akong hinila at pagkatapos ay agad na hinalikan ang aking labi. Mariin, mapusok at mapaghanap. Yan ang pakiramdam ko nang lumapat sa labi ko ang mga labi ni Rina. Lalo na't kung makagalugad ang dila niya sa aking bibig, ay para bang tila uhaw na uhaw ito. Hindi ko nga nun ine-expect na ganun pala kagrabe pagdating sa kama si Rina. At halos hindi talaga ako makasabay rito. Dahil hindi naman ganun ang klase ng paglalaro namin ng apoy ng aking asawa. Pero aaminin ko na mas enjoy kalaro si Rina sa kama. Lalo na't sa ginagawa niya sa akin ay talaga naman sobra akong nasasarapan. Napakapit na nga lang ako sa bakal ng aming kama. Nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking kaligayahan. At nang laro-laruin niya yon, ay para bang lalagnatin ako sa sobrang init ng aking nararamdaman. Hanggang sa hindi ko na napigilan pang mailabas iyon. Masarap ba, Alfred? Bulong nito sa aking tenga habang nilalaro-laro pa rin ang aking kaligayahan. Oo, Rina, napakasarap. Tugon ko naman sa kanya. Now, it's your turn. Bulong pa nito, dahilan para ako naman ang magpaligaya sa kanya. Nang gabing yon ay napuno ng halimhim at ungol ang aming kwarto. Sa katunayan ay para nga kami nung bagong honeymoon ni Rina, na walang inisip kundi ilabas ang parehong init ng aming mga katawan. Habang wala pa noon ang asawa nito, ay ako muna ang umaararo sa kanya. At kahit maliman iyon sa paningin ng lahat, ay tila ba wala naman kaming pakialam doon. Dahil ang mahalaga lang sa amin noon ay ang init ng aming nararamdaman. Halos isang buwan ring nagbakasyon ang asawa ni Rina. At sa pagbalik nito ay naglaylo muna kaming dalawa. Ngunit kapag may pagkakataon naman ay nakakabuslit din kami nito. Lalo na kapag may pasok ang kanyang asawa. Sa totoo lang ay gusto ko na nga pigilan noon ang aking sarili na pumatol pa rin kay Rina. Pero sa tuwing yayayain ako nito, ay may kung ano naman ang nagtutulak rin sa akin para saluhan ito sa mainit na gabi. Hindi ko nga rin inaasahan noon na mahuhulog ang loob nito sa akin. At sasabihin niya na para daw mas mahal na niya ako kaysa sa kanyang asawa. Sa puntong yon ay hindi ko alam kung ano ba ang dapat isagot ko sa kanya. Para kasi sa akin ay pareho lang naman kami nitong nagpalipas ng init sa isa't isa. Ganun pa man, inaamin ko rin naman sa aking sarili na sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Rina, ay hindi ko rin naiwasang hindi mahulog ang loob ko rito. Pero alam kong mali yun. Dahil may pamilya akong naghihintay sa Pilipinas. Kaya naman bago tuluyang mahulog ang loob namin ni Rina sa isa't isa, ay napagpasyahan ko ng lumipat na lang ng ibang mauupahan na bahay. Nang sa ganon ay maiwasan ko ito. Ayoko rin kasi na dumating ang panahon na malaman pa ng asawa niya ang namagitan sa aming dalawa. At baka yun pa ang maging dahilan ng pagkakauwi ko. Bukod doon, ay naisip ko rin na tama na sigurong napunan ko na ang pagkukulang ng asawa ni Rina. At syempre, ganun rin naman siya sa akin. Kaya naman nung makahanap na ako ng malilipatan, ay ako na mismo ang umiwas at lumipat ng ibang bahay.
Nang sa ganon ay matahimik na rin ang buhay naming pare-pareho. Inaamin ko namang mali na pinatulan ko si Rina. Pero tao lang din naman ako, natutukso at nagkakamali rin. Basta ang mahalaga lang naman doon ay maaga kong naitama ang aking pagkakamali at hindi ko na hinayaan pa na maging komplikado ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Alfred.